Hello, hello, Sagittarius Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Ito po ang inyong detalyado, komprehensibo at hindi beten na September 15 to 21 reading. So Sagittarius, kunin niyo lang po yung makaresonate kayo ha and leave the rest. Yung pong ibang impormasyon para po sa ibang Sagittarius yan. Kaya relax ka lang, okay? So use your intuition po para makuha niyo po yung para sa inyo na bigay mula sa inyong spirit guide sa ating reading para sa linggong ito. So Sagittarius, thank you again for all of your donations. Saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Naku, malaking bagay po yan para sa akin. Every time na meron po tayong free reading for Sagittarius. So from the bottom of my heart, thank you po ulit for not skipping the ads. So Sagittarius, so naghihintay sa inyo ngayong buong September 15 to 21. Inhale. And exhale. At the center of your reading, you have the Seven of Wands. Beautiful. In the area of what you want, you have the Eight of Cups. Lovely. In the area of what you need, you have the Sun card. Beautiful. Happy, happy, happy. In the area of what's affecting your current energy, you have the Moon card. Wow, the Sun and Moon is here. Pagkalinaw sa isang bagay or something coming into the surface tungkol sa mga bagay-bagay sa buhay mo, mamaya pag-usapan natin yan. In the area of your near future, you have the Seven of Pentacles. Beautiful. 7-7 is here. You are very, very lucky. So congrats po. In the area of your challenge for the week, you have the Ace of Cups. In the area of your fortune, you have the Emperor card. Beautiful. Napakaganda for you. In the area of your divine messages, you have the Page of Pentacles. At the outcome mo for the week, eto yun mamaya Sagittarius, mamaya sabay-sabay natin siya bubuksan at the end of our reading. But first, ano muna lingering energy in your background, you have the Nine of Wands. Pagod, sobrang daming responsibilidad, sobrang overwork, underpaid, underappreciated. You feel like hanggang saan pa ba kakayanin to para lang matapos, no? Especially po sa inyong astrology and planetary alignment, ikaw ay tinatawag ng spirit guides mo na balansehin ang mga bagay-bagay sa buhay mo. Work life and family life, your responsibilities and your time for yourself, dapat balanse yan. Especially po, ngayong linggong ito, Saturn's influence may highlight your family concerns. Tukol sa pamilya, tukol sa bahay. Nakita ko ito parang home with the Nine of Wands. Parang home setting. Bahay na pinapatayo or pag-relocate, paglipat, or may mga concern tukol sa bahay. Ito talaga yung panahon to really take a look at that. Ano? Baka kasi may mga concern sa bahay na hindi mo napapansin dahil sa sobrang busy mo, hindi na makita mahisisi sa Sagittarius, talagang ganun busy tayong mga tao, no? So ngayon, talagang i-cultivate mo yung effort mo to really look into the things na napapabayaan mo na because sobrang busy mo sa ibang bagay. So, nahadaan daw yan sa balance. Especially po, this week is a period to focus on home, on your health, and your family's well-being. Talagang kailangan kung sanay ka lagi na nakatutok sa ibang bagay, kailangan tignan mo ano nangyari sa'yo, ano nang problema sa'yo, okay pa ba yung lugar nating dyan, yung inaalagaan ba nating ito ay okay pa. So make sure na nakatutok ka doon, okay? Nakita ko rin this week, wag mo daw agad sukuan. Kung pwedeng kausapin, kung pwedeng intindihin, kung pwedeng pakiusapan, kung kailangan makipag-compromise, gawin mo daw. Wag ka daw basta-basta susuko sa isang bagay, lalo kung importante to sa'yo. No? Nakita ko, push pa, wag kang matakot, wag kang panghinaan ng loob, kaya mo pa yan. Parang ganyan, okay? At the center, you have the Seven of Wands. Seven of Wands, sinasabi rito, yes, it's all about you defending what's yours. Okay? Some of you, parang may mga bagay na kailangan daw tignang mabuti, kailangan buhisiin. Kung ano yung decision mo. No? Learn to defend yourself and to defend what's yours. Parehong card na nagsasabi ng putting barricade, paglalagay ng barikada o boundaries against other people na parang sobra na kayo, mapanakit na kayo, masyado na kayo nangingialam, you're invading my privacy, masyado kayo machismis, masyado nyo pinapakailaman yung kahit anong bagay na meron ako. Parang ito na yung panahon na to set na the boundaries Magsabi na, hoy, tama na yan, hanggang dyan ka lang. Kung lahi kang pumapasok ng bahay namin, labas-pasok ka, hoy, tama na. Learn to be respectful sa karapatan ko, sa akin, sa autonomiya ko, sa authority ko din. Parang ito na yung panahon to stand up for yourself. Okay? Especially po, this week is gonna be
solar eclipse season sa buhay nating lahat. Ngayong September 21 and 22, meron tayong solar eclipse. Kaya ngayon, some of you magkakaroon ka ng professional opportunity such as promotion or starting a business. So, kung meron ka mga balak gawin buuin, pero parang lahat tao sa paligid mo, parang, uy, ba't mo gagawin yan? Uy, bakit deserve mo ba yan? Parang lahat mataas ang kilay. Learn to defend your decision. Learn to defend your plan. Kung talagang importante sa iyo yan at balak mong gawin, ito na yung pagkakataon na isabuhay or panindigan yung mga bagay na yan. Hindi mo kailangan approval ng lahat ng tao. Very, very profound, Sagittarius. Hindi mo kailangan lahat ay nakasang-ayon sa'yo o lahat ay maligaya para sa'yo. Kasi challenge mo nga to, Ace of Cups Puso mo Parang lagi na lang ba makikinig ka sa kanila? Lagi na lang ba mag-give in ka porque ayaw nila at ikaw gusto mo pero ikaw parang sige na nga, gawin ko na yung gusto nyo. Pero ngayon naman, parang sabi, ikaw naman, kung ano yung gusto mo naman, kung ano yung decision mo naman, parang ganyan. So don't give in or give up on the things that you want. Especially kung for a very long time papakamartir ka para sa ibang tao. Lahat binibigay mo sa kanila. Paano ka naman? So ngayon, time na to for rebuilding your life on what you want. Okay? The Seven of Wands being clarified by the Five of Swords. Yes. Five of Swords, a card of parang confusion, away, gulo, sigalot. Parang sabi mo, hirap na hirap ka na, worth it pa ba yung pakikipag-away ko sa inyo? Parang tama na, barikadahan ko rin sarili ko sa inyo. Sometimes, narinig ko, some of you, parang silent treatment na lang. Huwag mo nang pansinin, deadmahin mo na. Parang huwag ka na daw makipag-engage pa sa away, makipag-engage pa sa drama o sa sigalot nila, sa gulo nila. Kung ikaw ang issue nila, parang ikaw na mismo umiwas and learn to protect your peace of mind, your peaceful life, no? Parang mas tahimik, mas maganda, makapag-focus ka pa sa mas importante. Pero itong mga taong itong mga issue ng ibang tao, learn to forget that. And just rejoice in your decision. Kung may problema sila sa issue sa'yo, sa ginagawa mo, problema na nila yan. Hindi mo na problema yan. Kung sila, mataas ang kilay nila sa mga decision mo at mga gusto mong gawin, issue nyo yan, hindi ko yung issue. Basta ako, papanindigan ko yung gusto ko para mga ganyan. Okay? In the area of what you want, you have the Eight of Cups. Eight of Cups, gusto mo nang iwasan or iwan yung mga bagay na parang hindi ka na masaya, wala nang dulot sa iyo na sustansya, wala nang saysay, wala ka ng energy, parang nawawala ka na ng gana. Parang sabi mo, para sa akin pa ba to o iwanan ko na? Because nakita ko, you know your worth Parang sa lahat ng kaya at pinaghirapan mo, parang na-realize mo, there's something better for me. At yung pangarap na yun, hindi mo sinukuan. Pero iiwanan mo na yung mga bagay na nagpapahirap sa'yo para i-accomplish yan. Halimbawa, balak mo maging singer. Tapos itong pilit mong pinapasukan, parang hindi ka matanggap-tanggap pero pinipilit mo sarili mo dyan. Sabi mo, alis na ako. Kaya ko pa rin maging singer sa ibang lugar o sa ibang paraan. Parang ganon. Huwag mo sukuan yung pangarap pero iwanan mo yung mga bagay na alam mong hindi mo na kayang ipilit pa. Okay? Nakita ko rin dito na learn to parang sabi, learn to make sure na yung needs mo, yung wants mo, yung satisfaction mo, hindi mo sinasacrifice for other people. Ngayon, para nakita ko rito with the eclipse, yan, lumabas po sa cards mo si eclipse. Since meron tayong solar eclipse on September 21, na parang ito na yung defining moment sa buhay mo, Sagittarius, na ayaw mo nang makontento sa karampot. Ayaw mo na makontento sa binibigay sa'yo o sa nakahantad sa'yo. Parang binabasag mo na yung illusion na nangyayari sa buhay mo. You want the truth and you want to find what's yours. Wala ka nang tiyaga sa isang bagay na wala na Parang said na Parang time na for me to let go and to live. At malakas ang loob mo ngayon na gawin yan dahil sa eclipse. No? So ngayon, accept those changes. Accept mo yung mga bagay na nakahantad sa yung mga pagbabago. Kung kailangan talagang umalis na, go push. Kung yan ang tawag ang damdamin mo Kung ngayon hinahanap mo yung satisfaction, contentment, fulfillment na wala sa mga bagay na to, learn to move and chase that, find that. Okay? The Eight of Cups is being clarified by the Two of Wands. Yes, handa ka talagang umalis sa nakasanayan mo mundo. Because Two of Wands is all about you getting out of your comfort zone, getting out of your playing safe era. Ngayon, nag-iisip-isip ka na At parang malino na sa isip mo na parang kahit paano buong-buo na ay, alis na ako dito, wala na to. Iwan ko na to, bitawan ko na to. Wala na ako naihita dito, pagod na ako, hirap na ako. Kailangan ko nang buuin yung para sa akin at hanapin yung talagang para sa akin. Ngayon,
nag-decide ka na. Huwag ka mag-alala, some of you makakatagpo ng ally. Especially po sa inyong planetary alignment, pinapayuhan ka, your connections in work, mga backer mo, mga connection mo, they are your ally. Pwedeng asawa mo na may kakilalang ganito, kapatid mo may kakilalang ganyan, no? Your connections will help you execute this plan para kung mawala ka sa mundong feeling mo, paikot-ikot lamang o wala nang pag-alagawa. Time for you to grow. And in that growth, kailangan ng tapang. Kailangan mo munang kilalanin na may mga bagay na dapat magbago. At kapag nakilala mo na, na-accept mo na sa sarili mo na ay kailangan talagang baguhin to, kailangan ng umalis, kailangan ng bitawan, doon lalabas at magkakaroon ng katuparan yung mga plano mong ito. Kaya yung mga tutulong sa'yo, yan ang magiging bala mo at magiging armas mo para ma-execute yung plano na yan. Okay? In the area of what you need, you have the Sun card. Sun card is all about you enjoying the process. Maging malaya ka ulit. Tugmang-tugma po, aligned na aligned ka in what you want and what you need. What you need is freedom. And what you want is getting out of something na parang feeling mo nakakulong ka. May power ka ngayon with a Emperor card in your fortune. Ibig sabihin, may tapang ka ngayon na iwanan yan at execute at gawin na yung mga bagong plano. Natatakot ka man, meron ka bang alinlangan kung saan ka pupunta, anong kakahinat nandoon, anong gagawin doon. Pero at least yung silakbo ng damdamin, yung initial katapangan to try and live, malaking bagay yan. Especially in your growth. Dito with the Sun card, nakita ko talaga na magiging masaya ka sa kalayaang makukuha mo. Sa parang this time around, ako naman nag-decide for myself. Especially here, yes, maraming mga magugulo sa paligid na inaaway ka, ini-issue ka o dinadramahan ka, pero sayo mo, ready ka to defend your decision eh. Ready ka to live and find your own place and find your own fortune. Kaya ngayon, kalayaan talaga ang dapat mong mitiin at saka positivity lang. Kung masaya ka dyan, go push. Para hindi mo kailangan talaga mag-explain sa ibang tao. Sometimes, parang worth it ba na i-explain ko sa'yo yung pangarap ko? Worth it ba na i-explain ko sa'yo yung bakit ako aalis? Bakit? Bakit kailangan ko i-explain sa'yo? Bakit kailangan kita i-convince na aalis ako? Parang ganyan. Bakit kailangan kita i-convince na ito yung gusto ko? Parang sometimes, kailangan mo rin daw piliin, Sagittarius, yung kung sino lang dapat ang makaunawa at kung sino lang yung dapat makakuha na explanation mo. But other people in your life, parang you don't need to explain. Kung saan ka masaya doon ka, kung saan ka talaga nalinawan ng isip mo. Kasi ngayon is a time for time for enlightenment eh. Pagkalinaw sa mga bagay-bagay na dati sobrang labo. Dumaan po tayo sa September 7 lunar eclipse. Doon yung mga time din maraming malabo, maraming unsure. Meron kang unsettling feeling about something. Sabi mo, ay, paano ba to? Hindi ko mag-gets, hindi ko maintindihan. Pero pagdating po ng September 21, solar eclipse, diyan liliwanag ang isip mo. Diyan mo magigets na parang, ay, ayoko na nito. Ay, gusto ko pa to. Ay, kapitan ko yan. Ay, bitawan ko na to. So, lahat lilinaw na. At magigets mo na kung ano yung mga bagay na para sa'yo at ano yung mga bagay na hindi. Ngayon, narinig ko, be adaptable and be flexible when it comes to your changes sa mga bagay na hindi sigurado. Marami kang hindi sigurado sa mga gagawin mo ngayon, sa mga pupuntahan mo, sa mga hanapin mo. Okay lang yan. That is life and that is normal. Sa mga bagay na hindi ka sure, sa mga bagay na hindi mo gets, pero kung malakas sa intuition mo ang tawag na pumunta dyan at tumulay dyan, that is your spirit guides and that is your destiny calling you to do that. Okay? With a Sun card, kalayaan, 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 at kaligayahan. Hanapin mo yun this time. Sun cards being clarified by the Six of Swords. Wow! Six of Swords sa card of moving forward, transition. Nag-transition na daw ang buhay mo patungo sa kalayaan na dati talagang mapaniil, kontrolado ka, bawat galaw mo binabasa or pinupuna. Ngayon talagang sabi mo, hanapin ko na yung kaligayahan ko na magpapatahimik sa'yo. Magbibigay sa'yo ng calmness, mawawala yung mga duda, alinlangan, pangamba kung next month kikita pa ba ako, next month may pagkain pa ba kami, next month mayroong pa ba kami kuryente. Lahat ng takot at alinlangan mo, mawawala yan kasi patungo ka na sa kaligayahan mo eh. You're now following your heart. Pero yung following your heart mo, nasa challenge mo din. So, baka urong-sulong ka. Kaya siguro kailangan talaga kalinawan muna sa'yo para sundin mo ang puso mo at tumulay ka na sa bago. Because this is about you moving forward eh. Nasa transition ka na eh. Patungo ka na sa kaayusan ng buhay mo eh. Kaya dapat malinawan ka daw muna ngayon at matuto kang maging malaya. Kasi pag malaya at matapang ka, kayang-kayang pumunta sa katiwasayan ng buhay mo. Okay? In the area of what's affecting your current energy, you have the Moon card. The Moon card, uncertainties.
Hindi ka ganun kasigurado, hindi ka ganun kalinaw sa isip mo, pero alam mo gusto mo to eh. Maraming beses sa buhay nating lahat, siguro lahat tayo nakaka-relate dito na kahit hindi tayo sure pero ginagawa natin. Kasi meron tayong pananalig sa puso natin, gusto ko to eh. Feel ko talaga, gut feel ko, akin to eh. Mananalo ko dito, makukuha ko to eh. Andun yung future namin eh. Lahat ng OFW na nanonood ngayon, alam kong alam mo tong feeling na to. Na kahit takot ka, marami kang mga alinlangan, marami kang hindi naiintindihan, marami kang uncertainties or malabong bagay. Paano pag pumunta ako doon, ano gagawin ko? Anong kakahinatnan ko doon? Pero malakas ang loob mo kasi alam mong kailangan mo at alam mong ito yung sagot sa lahat ng dapat mong gawin this time. At tinatapangan mo sarili mo, nilalaban mo. Kahit marami sa paligid na huwag ka na umalis, na kaya mo ba talaga doon. Pero ikaw sa mo, yes, kaya ko, kaya ko. Ganun yun, ganun yung feeling na to. Kaya alam ko lahat ng OFW na nanonood ngayon, makakaunawa sa sinasabi ko na sometimes things are uncertain. Things are not sure. Pero kung buo na sa puso mo, alam ko makakaya mo. At makikita mo yung kalinawan soon. With the moon card here, at presensya pa ni Sun card, lahat ng sekreto, lahat ng malabo, lahat ng hindi sigurado, lilinaw sa'yo. Okay? At magudulot yan sa'yo ng kapanatagan. At mag-move forward ka ng buong puso. Kasi sabi mo, gets ko na. Alam ko na gagawin ko. Kaya ngayon, kung natatakot ka, listen to your intuition. Listen to your heart. Ito ba talaga ang gusto mo? Ito ba talaga ang pangarap mo? Ito ba talaga ang tamang gawin? Alam mo sa puso mo ang dapat gawin. Alam mo kung ano yung dapat mong simulan. Kaya ngayon, your intuition, your gut feel, your faith with God, your faith with yourself, and with your faith with the journey, alam kong kayang-kaya mo to panindigan eh. Kaya kahit pagod ka na at medyo may takot, may kaba, may alinlangan, at parang nawawalan ka ng pag-asa. Pero dahil handang-handa kang i-defend ito at panindigan ito, alam kong mahatapos mo tong dandas na to ng maganda. At you will get through this successfully. Okay? Kaya yung mga tao sa paligid na nega, kinokontrol ka, sinisira ang diskarte mo, pinapanghina ang loob mo, binabash ka, nako, learn to put yourself away from them. Hindi sila makakatulong sa'yo. The moon cards being clarified by, you have the Two of Pentacles. Two of Pentacles all about you bringing back the balance in your life. Learn to dance. Dance. Sayawan mo lang ang buhay. Learn to have fun while you're doing this. Okay? Mahirap, nakakapagod, nakakatakot. Sometimes hindi ka pa sigurado kung tama ba itong ginagawa mo, kina-question mo ang sarili mo. But if you could just enjoy the process and learn to juggle the life that you have on a balanced way, makakaya mo. Ano yung balance? Work hard, play hard. Family life, work life. Hindi pwedeng nakatutok ka lang sa isang bagay at dire-diretso ka lang dito. Mapapagod ka, mauupos ka, mababurnout ka. Pero kung gagawin mo yung terrain mo, tapos mamaya pause ka muna, time naman to have fun, punta kay kaibigan, inom dito, kain dyan, tawanan kami, tapos balik ka ulit sa laban mo, dire-diretso ka ulit, para may energy ka, may power ka, hindi ka nababurnout at hindi ka nawawala ng pag-asa, para hindi ka mawala ng momentum sa ginagawa mo. Kaya ngayon, balanse ang kailangan mo ha. Sa mga laban mo, balanse, balanse, balanse. Kung kailangan matulog, matulog. Kung kailangan maging resourceful, maparaan, maging resourceful at maparaan ka. Okay? In the area of your near future, eto ka. Yung pinaghirapan mo magbubunga. Okay? Kaya ngayon pinapayuhan ka, be resourceful that leads you to your breakthrough and growth. Okay? Ngayon, kung meron ka mga pagkakataon, i-grab mo yan because that will be fruitful para sa'yo. Nakita ko na habang naghihintay ka daw sa isang bagay, magkaroon ka pa rin ng ibang bagay na pwedeng pagkaabalahan para meron kang other outlets while you're waiting for this. Okay? Some of you talaga naghintay ng tamang panahon para mag-start ng business na magubunga yan. O kaya mag-start ng promotion o naghihintay ng aumento sa sahod, paglago sa trabaho. Eto yan. The growth is here. Meron kang breakthrough na aasahan. Kaya, sa lahat ng hirap, lahat ng pagod at alinlangan, maging maparaan, maging resourceful, take chances, no? At huwag panghinaan ng loob, huwag mapipirme sa pagkalugmok o sa pagkalito. Kailangan kayod ng kayod, dire-diretso lamang. Kasi yung outcome, yung growth, yung bunga paparating na sa atin. Okay? The Seven of Pentacles being clarified by the High Priestess. Yes. Pananalig sa kakayanan sa sarili. High Priestess, alam mo, ang bahay niya, walang bubong yan. Tignan mo yung dulo ng pillars, hanggang dyan lang yan. Sky is the limit. Ibig sabihin,
Endless ang possibility mo, endless ang potential mo. Kaya kung nananalig ka talaga sa isang bagay, give your whole heart and effort para dito. Kasi kung talaga naniniwala ka na magbubunga yan sa'yo, makukuha mo yan. That is the power of manifestation. Tingnan mo siya, nakatutok siya, pinapanood niya, nire-rewire niya sa isip niya, magbubunga to, magbubunga to, magbubunga to, akin to, akin to, akin to. Gagawin ko lahat para makuha yan. Ayun, boom! Nagbunga sa harapan niya. Na-manifest niya. High Priestess is all about you inner knowing. Sa puso mo, sa isip mo, sa kaluluwa mo, walang duda. Kaya kung magkahalo yan, talagang sure ball, makukuha mo yung minimitihi mo. The good outcome will be here. Ang tanong, Sagittarius, pinagkakatiwalaan mo ba ang sarili mo? Nananalig ka ba sa higher power? Si High Priestess po ang ugnayan natin sa higher being, sa spiritual realm. Kaya may mga intuition ka, may mga malinaw kang panaginip, nakakita ka madalas ng mga angel sign, number sign. Yan ang mga spiritual messages sa'yo dapat mong pakinggan according sa mga bagay na minimithi mo. Some of you din, nakita ko this time around na believe in your ability that you will create it. It's all about you empowering yourself na makukuha ko to. Kasi kung wala kang believe sa sarili mo, paano mo makukuha yan? Paano mo mapapaniwala sa universe, sa kasigad na, uy, talagang masigasig siya, talagang gustong-gusto niya. So, it's a power of your manifestation and belief. Kung meron ka mga bagay na hindi naiintindihan ngayon, sabi mo, ay, bakit ganun, bakit ganyan? Especially here with the moon card, the answers will come to you in the near future. Parang, kaya pala naghirap ako dito. Kaya pala pinursige ko to. Kaya pala iniwanan ko yun, bagay na yun. Kasi eto, ibibigay sa akin ni God. May nagbunga. May kita mo yan in the near future at may realize mo, kaya pala hindi ako hinayaan ni God na mag-settle doon. Kaya pala hinayaan ni God na mawala sa akin yung hinayupak na yun. Kasi mag-focus pala ako sa kaperahan ko. So, maraming rason. Na ngayon siguro parang hindi mo ma-connect, hindi mo maintindihan, pero in the near future, it will all make sense. Okay? In the area for challenge for the week, you have adjustments are required. Yes, sabi ko nga sa inyo, ito yung panahon talaga maging resourceful ka, maging maparaan ka, maging madiskarte ka, maging adaptable ka, so that para sa mga changes at sa mga uncertainties, sa mga bagay na hindi malinaw, kailangan talaga nag-a-adjust ka dyan. Maging flexible ka at maging maparaan ka. Okay? Now, the message you have, you're very close to achieving your goal. Yes, malapit ka na daw sa mga bagay na tinatamasa mo. Especially here, 9 of Wands na to. Pa-10 ka na. 10 is like ending of a tough cycle, ending of bigat. Kaya itiretso mo yan. Malapit ka na matapos sa ginagawa mo. Kaya kung may mga dapat kang iwanan, kasi sabi mo, ayoko na yan, go push. Kasi meron ka pang isang bala na magagamit mo para sure ball matagumpay ka na. In the area of your challenge for the week, you have the Ace of Cups. Ace of Cups all about your puso. Sometimes, urong-sulong ka, Sagittarius. Ngayon, gusto mo, bukas ayaw mo, sa isang araw gagawin mo ulit, sa makalawa ayaw mo na naman. So, it's all about you. Ano ba talagang tawag ang damdamin mo? Ano ba talagang gusto mo? Mahal mo ba yung ginagawa mo na yan? Importante ba sa'yo yan? Kung ngayon nagko-question ka na, ay hindi ko nga alam kung bakit ko to ginagawa. Hindi ko nga alam bakit ako naghihirap dito. Kung meron kang mga question kung bakit mo ginagawa yan, kahit nahihirapan ka na, you need to find the roots of why you're doing this. Halimbawa, nasa abroad ka ngayon, kayod ka ng kayod, 3 trabaho mo, lahat pinapadala mo sa Pilipinas. So, pagod na ako, hindi ko na alam, bakit ko ba ito ginagawa? Bakit mo ba ginawa yan in the first place? Para sa anak, para makapag-college sila? Para sa kapatid mo, para makatulong sa'yo? Para sa magulang mo kasi matanda na sila? O para mabayaran na yung bahay kasi nakasangla? O para makabili na ng sariling bahay kasi narenta kami for the past 20 years? So ano yung ugat? Ano yung ugat ko, bakit mo ginawa to at bakit mo to pinag-sumikapan? That will give you the boost para tumapang pa at magkaroon ng appreciation sa mga bagay na meron ka at malagay mo yung pagmamahal mo sa pinag-sumikapan mo. Kasi normal naman normal naman yung mapagod, normal naman yung madapa, normal naman yung parang gusto mo nang bumitaw. Pero lagi mong isipin, para saan ba? Bakit ko ba to pinag-sumikapan? Bakit ba ako nag-sacrifice for things na nahihirapan na ako? At pag na-realize mo kung para saan, lalakas ang loob mo at dedepensahan mo pa to hanggang sa huli. You will stand your ground and commit to this. Kasi alam mo, ito yung katuparan ng pangarap mo. Normal lang yung mga question mo ngayon kasi nga pagod na pagod ka na o nawawalan ka na ng pag-asa kasi parang walang umaalagwa, di ba? Pero kung if you just fill your heart with love, with passion, with determination, magagawa mo yan. Okay? Ace of Cups is being clarified by
the King of Cups. Yes, ngayon magulo ang mundo, siguro nga nakakapagod, siguro nga parang feeling mo hindi mo na kaya, feeling mo wala nang hope, wala nang pag-asa. Learn to meditate, take a rest, maupo ka saglit para makita mo sa isip mo, hindi sa damdamin mo. Damdamin mo yan eh, ang nagdidikta sa'yo eh. Masyado ka na kasing pagod at saka parang frustrated ka na sa nangyayari. Very, very disappointed ka rin at some aspect, no? Kaya ngayon talaga, pamayanihin mo yung exercise na wag mag-decide when it comes to my emotions. Hindi dapat emosyon ko ang nagdidikta sa akin ng dapat kong gawin o sabihin. Dapat lagi isip. Maupo ka muna, kumalma ka muna bago ka magsalita. Kasi baka mamaya makasira yan sa'yo o maging komplikado pa yung mga bagay-bagay. Learn to calm down and choose to be quiet first. Maging emotionally matured ka daw. Sa dami ng mga umaandar sa buhay mo at mga parang kaguluhan sa paligid, dapat daw pamayanihin mo yung practice of patience and practice of thinking first before taking action. Nakita ko rin dito na kung bigat ka na at hirap ka na at parang kailangan mo na mahingahan, talk to someone na pinagkakatiwalaan mo. Huwag basta-basta kahit sino ha. Kasi baka mamaya kausapin mo pala, hindi pala totoong tao yan. Baka mamaya gamitin pa sa'yo, laban sa'yo yung mga sinabi mong impormasyon. Make sure na yung kinakausap mo ay mapagkakatiwalaan, hindi ka bibigyan ng judgment, hindi ka huhusgahan. Tapos andyan lang talaga para pakinggan ka at may genuine love para sa'yo. So, that person will give you yung paggaan ng loob, paggaan ng kalooban, paggaan ng mga dinadala, at makaisip ka ng tamang way out of this after this conversation. Kaya, ngayon, time talaga to really dig deep sa mga naramdaman mo. Alisin na yung mga puot, mga galit, mga disappointment and regrets, at sabihin sa isip mo, kailangan tama ang hakbang ko. At yung mga emosyon ko hindi makahalo sa aking mga gagawin. Okay? Time na to para harapin ang iyong emosyon at ang iyong mga damdamin. In the area of your fortune, una-una, you have time is now answering the call. Panahon na daw para umaksyon. Yes, defend your position. Panahon na para magkaroon ka ng boundaries against other people. Kung ano yung malabo, kailangan na aksyonan para luminaw. Okay? Another message you have, great adventure. Take a risk, venture forward. Yes. Ito na yun. Gusto mo umalis, di ba? At suungin ang bagong mundo na kakaiba sa ginagalawan mo mundo, yung comfort zone mo, yung playing safe era mo. Panahon na talaga para mag-go on ka on a new adventure kung saan nandoon yung mga bagay na abundant para sa'yo. In your fortune, yes, tapang ang kailangan mo this time. Katapangan na gawin yan, katapangan na putulin to, katapangan na ihinto na ito, katapangan na harapin na yung damdamin mo at maging totoo ka na sa naramdaman mo at maging matapang sa realidad ng buhay mo ngayon. Katapangan din na alisin na sa buhay mo yung mga taong akala mo totoo, akala mo sinusuportahan ka, pero na-realize mo sila pala yung rason kung bakit ka nahihirapan. Time na for you to give and build these boundaries against them para sa katahimikan ng buhay mo at pag-asenso ng buhay mo. You need to be action-oriented. Okay? Sinabihan ka na kanina, the time is now to act, answering the call. Alam mo sa puso mo kung ano yung mga bagay na dapat mo aksyonan. Alam mo sa puso mo kung ano yung mga bagay na dapat ng pagtuunan ng pansin. Especially when it comes to your family. May mga family concerns ka talaga this month na kailangan asikasuhin, kailangan nakatutok ka, kailangan talaga tulungan kayo. Nakikita ko dyan. At mag-uugat yan sa pagkasalita mo ng nararamdaman mo talaga. At kung hindi ka nila mag-gets, at least nasabi mo, nakawala sa puso mo, sa damdamin mo yung bigat. Ngayon, face the truth and take action. It will be good para sa'yo, no? The Emperor cards being clarified by the Five of Cups. Yes, kalimutan talaga yung mga bagay in the past. Learn to move forward na. Tapang nabitawan na yung nakaraan, tuldok na yun, yung mga past mo na pinangarap, mga past mo na naipangako sa'yo, past na relasyon, pwede din. O kaya mga past na akala mo iyon na pero nawala. No? Marami ka siguro mga regrets. Sometimes siguro sinisisi mo sarili mo, bakit ganito nangyari, bakit ganyan na naganap. Alam mo, okay lang yan. Okay na yan. Learn to forgive yourself. Learn to forgive others too. Pero kung hindi mo pa kayang patawarin ibang tao, okay lang yan. I respect your decision. I respect your feelings. Pero panahon talaga to para ikawala mo na ang sarili mo. Bumitaw ka na sa mga bagay na nagpapabigat sa'yo. At learn to move forward. Harapin mo na yung bagong buhay mo na may tapang. At action na agad ito. Huwag ka na mag-dwell sa mga bagay na wala na, lipas na. Halimbawa, relasyon man yan, nag-i-stay ka pa rin dyan, hinihintay mo pa rin siyang dumating, pero alam mo sa isip mo na hindi na siya babalik.
So ngayon, maging matapang ka na harapin yung future mo nang wala yun. Kung ito man ay trabaho, pangarap, mga goals in the past na kumayod ka, binigay mo lahat pero nauwi pa rin sa wala. Ngayon, sabi mo sa sarili mo, oo nga no, sige nga, harapin ko na talaga. Face the truth na tayo, face to face, ika nga, para harapin ko na ito at kumawala na ako sa lumang sistema ko at humarap na ako sa bago. At nag-uugat yan sa'yo ha. Sabi ko nga kanina parang kahit anong tulong na dumating, kahit anong galing mo, kahit anong sipag mo, pero kung lagi ka nakakulong sa past, hindi ka makakaandar patungo sa future. So ngayon, learn to forgive your past. And sabihin mo, sige okay na yun, wala na akong mababago dyan kahit balik-balikan ko pa. Ngayon, yung future dapat ko pagandaan at yung present time ko ang dapat kong magising ako. So it's all about you being awakened in your full potential. Sayang ka eh, magaling ka eh, marunong ka, kayang-kaya mo eh. Pero nakatali ka kasi sa past mo eh. If you could just stop that and leave that behind, marami ka pang pwedeng gawin. Malakas ka, magaling ka. Kaya yun ang kapitan mo, okay? In the area of your divine messages, una-una, you have divinity. Every moment is filled with divinity. Cherish it. Yes, divine power. Lahat yan nakatadhana. Lahat yan ay may rason, may dahilan, may divine power na gumagana sa buhay mo. Kung ano man yung mga bagay na lumipas na, talagang time na for you to move, especially here with the Six of Swords. Dapat mag-move forward ka na. Kasi may dahilan ng Diyos kung bakit nawala yan. Kung bakit bibitawan mo yan. At kung bakit kahit anong kayod mo, hindi mo mayakap-yakap yan. So, lahi ka manalig, siguro hinihila ako ni God sa tamang landas, kaya ako may rejection doon kasi meron akong redirection, baka masaktan lamang ako doon, baka mapahamak lamang ako doon, dito pala dapat ako. Okay? Dapat yan na yakapin mo. Another message, you have acceptance. Yes, accept others and yourself. Welcome new opportunities. Yes, ito yung pagkakataon na i-accept na yung mga bagay na nangyayari ngayon. Huwag mong i-avoid, huwag mong, huwag mong iwasan yung mga bagay na alam mong dapat mong harapin. I-accept mo yung truth para makapag-move forward ka. Ang tanging paraan lang para makaalagwa ka dyan ay harapin ang nakikita mo. And doon ka makapag-work. Okay? Another message, you have joy. Joy is the dance of the soul. Enjoy every moment. Yes, ito yun, Sun card. Kahit na malubak, nakakatakot yung mga pupuntahan mo, hindi ka sure, pagod ka na, marami pang bagay na unclear. If you could just be optimistic at masaya at maligaya, makukuha mo yan. Mag-land ka on a better position. Okay? In your divine messages, you have the Page of Pentacles. Time din to po para i-prioritize yung sarili mo. Alam ko marami kang gagawin, marami kang ups and downs, and marami kang susubukan na bago. Kailangan daw ikaw magkaroon ka rin ng pagmamahal sa sarili mo. Okay, prioritize your self-love, self-care, okay? Marami kang mga dapat pagtuunan ng pansin pagdating sa sarili mo, no? Ngayon, may mga bahay ka doon na kailangan buhisiin. In your new adventure with the Eight of Cups here, sa pagpunta mo sa mga bagong teritoryo o bagong adventure sa buhay mo, aralin mo daw. Kung may takot ka na, paano to? Paano yan? Hindi ako marunong yan. Ano gagawin ko doon? Aaralin mo siya. Okay? Kung meron kang mga direksyon na hindi mo alam, baka maligaw ka, nandiyan ang Google, nandiyan ang mga resources para kunin mo. Sabi ko nga sa inyo, ngayong buwan na to, maging maparaan. Ngayong linggong ito, maging maparaan ka. Maging resourceful para magkaroon ka ng breakthrough and growth. Kung meron mga bagay na hindi ka nagigets, edi aralin. Buhisiin, ilaan mo yung time mo para magkaroon ka ng additional knowledge. Huwag kang makontento sa stock knowledge lang, sa mga naalam mo na before. Huwag kang mataas ang ego, huwag mataas ang pride. Pag kailangan matutunan, dapat matutunan. So magkaroon ka ng time to learn more and engage more. Okay? Page of Pentacles, sabi rin dito, make this your top priority. Kailangan talaga nakatutok ka dyan, hands-on ka dyan. Okay? The Page of Pentacles, the Queen of Cups. Yes. Nurture it, love it, put your whole heart on it. Para kang nanay na nag-aalaga ng baby. Alam mo yun yung bawat kibot ng baby nandun ka, hindi ka nalilingat, hindi ka matutulog kapag gising siya. No, lahat ng needs niya gagawin mo. At ganun ka rin dito. Kung ano yung bagong blessing na papasok. Ito po yan, with the Page of Pentacles confirmation, meron kang bagong blessing na darating. Alagaan mo daw. Put your whole heart and effort para mapalago mo siya, para mag-grow at magkaroon ka ng breakthrough dito. Siyempre, sa umpisa, mahirap, nakakapagod, mag-overtime ka, feeling mo di mo na kaya. Pero kung ina-nurture mo, aalagaan mo, bibigay mo lahat ng needs nito, mag-grow yan sa buhay mo. Kahit negosyo man yan, trabaho, pangarap, o career, no? Lahat ng effort ilalaan mo. Ipa-prioritize mo siya para lumago siya at maging kapaki-pakinabang sa'yo for a very long time. Okay?
Ang outcome mo ito, but first bigyan mo ito ng fortune cards. Unang-una, you have harp, great happiness. Yes, happiness talaga ang darating sa iyo this time. Kasi nakawala ka na sa hawla. Another message, you have clouds, temporary problems. Yes, temporary lang daw yung mga problema mo, malalagpasan mo din yan. Another message, you have diamond, you'll be receiving or giving a special gift. Wow! Meron ka daw makatanggap ngayon na regalo or pwedeng payo, pera, or monetary or material wealth. Congrats po. Another message, you have July. Importante po ba sa inyo buwan ng July or a birthday, special occasion, or anniversary? Kung wala naman po, there is a confirmation that July is your special moment. Okay? May special breakthrough para sa July. Another message of Cat, a two-faced friend. Meron ka daw kaibigan na two-faced o plastic. Nako, kaya sabi ko sa iyo, ingatan mo yung mga sekreto mo. Maghanap ka ng karapat-dapat na tao na makakausap mo. Not everybody is trustworthy. Not everybody will keep your secret a secret. Kaya ngayon, mag-ingat ka sa mga sinasabihan mo ng impormasyon. Another message of Owl, good advice from a wise person. Yes, meron talaga magpapayo sa iyo na talagang totoong tao na makakatulong sa iyo para gumaan ang pakiramdam mo at mahanap mo yung tamang ruta moving forward. Ang outcome mo, Sagittarius, ito yon. For September 15 to 21, 1, 2, 3. Wow, Knight of Swords. Knight of Swords, meron daw bibilis na mga bagay-bagay sa buhay mo. Momentum is gaining for you, no? Nakita ko na parang may bibilis, may aandar. Magkakaroon ka talaga ng breakthrough at paglago sa isang bagay na nilaban mo. Kaya ngayon sabi ko, di ba, huwag susuko. Kung kailangan umalis para makita yung para sa'yo, go push. Pero yung pangarap mo, huwag mo sukuan. Para sa pamilya, para sa mga anak. And talaga nakita ko na good news gonna come to you. Good information, whether text, call, chat, or email, nandyan siya, giving you the energy and power na lumaban pa ulit. Kasi nakita mo, nagubungan na, may nangyayari na, may nagaganap na, may development na, kaya tatapang ka ulit, lalakas ulit ang loob mo na i-push pa. So, nakita ko sobrang saya mo, sobrang energized mo, na ganon-ganon ka pa, sayo mo, yes, 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 gumagana na, umaandar na. So, i-keep mo lang yung momentum na yan. Be alert, be active para tuloy-tuloy yung pasok sa'yo ng magandang balita. Nanggaling ka sa bigat, sa hirap, ngayon umu-okay na siya. Okay? Knight of Swords, paalala lang ni Knight of Swords ha, huwag mag-rush na decision. Yes, maging active ka, lumaban ka everyday, maging masigasig ka, full of energy. Pero when it comes to decision, dapat daw pinag-iisipan. Hindi pwedeng bigla-bigla. Kailangan pinagnilay-nilayan mo muna, maging wais ka tulad ni Emperor card here. Marami muna siya tinatanungan na mga advisor, teacher, or kaya mga counsel para matimbang niya kung tama ba yung action niya. So ngayon, sa bawat action na masigasig at energized ka, pag-isipan muna, okay? The Knight of Swords being clarified by the Ten of Wands. Yes, yung bigat daw ay unti-unti na nawawala at bumibilis na yung resulta. So, lahat ng hard work mo, may energy ka pa, i-continue yan hanggang dulo, may resulta na. So, ngayon nakita ko talaga na yung lahat ng pinagsubikapan mo, nakakaroon na ng quick resolution, quick movement, kaya makakaasa ka na kung may hinihintay ka man ngayon, nabibigatan ka na, nahihirapan ka na, merong mabilis na resulta na darating na magpapabilis sa'yo at magpapabigay sa'yo ng hope. And also, sigasig pa na, ay, sige, gawin ko pa pala. Meron pa pala mangyayari, okay pa pala. So, 9 to 10, talagang pa-end na ng hirap at bibilis na yung magandang outcome. So, congrats po, Sagittarius. Ito po ang inyong September 15 to 21. Sa po ka nakaresonate, sa po ka nakarelate. Congrats. See you again next time. Thank you again for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Haro PH. God bless everybody.